Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Psalms 119 verse 18. Open my eyes that I may see wonderful things in your law. So, yung salita ng Diyos, during that time ginagamit nila yung First Bible, yan yung tinatawag nilang law. So, punong-puno ng wisdom ng Diyos. Yung Psalms 119 ay dedicated sa Bible nila that time. Kaya sabi dito, yung buong talatang yan, kapag binasa ninyo, madadama niya yung attitude na meron ang ating Panginoon. So, yung sabi sa Tagalog dito, buksan mo ang aking isipan upang maunawaan ko ang kahangahangang katotohanan ng iyong kautusan. Ito ay parang panalangin na sinasabi niya buksan ang isipan niya para unawaan niya ang kanyang salita. So, sa tuwing bubuksan natin ang ating Biblia at aalamin natin ang anuman nakasaad dito, kailangan may panalangin na buksan ang ating isipan, ang ating puso at mata para maunawaan natin kung ano yung salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng wisdom para makita natin yung kung ano yung will ni God para sa atin. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay yung pagkakatagpo sa kalooban ng Diyos. Kapag gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos at buhay niya, basahin mo yung Bible. Kasi ang Biblia ay kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Kung gusto mong malaman ang kalooban niya sa buhay mo, kilalanin mo muna siya. Kilalanin mo muna ang Diyos kasi aalamin mo yung plano niya para sa iyong buhay. Kaya, kailangan malaman mo kung ano yung manual na kung sino yung Diyos at makilala natin siya at yun yung kapahayagan kung sino siya sa buhay natin para malaman natin kung ano yung kalooban niya para sa atin, kung ano yung magiging plano sa buhay mo. So, nandiyan yung mga biblical hope at makikita natin yung Diyos ay manunubos at the same time, mauunawaan mo kung sino ka sa harapan ng Diyos at kung ano yung napakagandang plano niya sa atin, sa bawat isa, at sa buong nilikha. So, reading Bible is God's will. Kung ano yung kalooban ng Diyos para sa buhay mo at ipahayag niya sa'yo kung ano yung kalooban niya at para maunawaan kung ano yung kalooban niya para sa'yo. Ang Biblia ay binigay ng Diyos sa atin upang maunawaan natin kung ano yung direksyon natin sa buhay. Upang makilala natin siya at ano ang plano niya para sa atin. At yung mga kagustuhan niya para maunawaan natin yung mga bagay na yon at mauunawaan natin kung ano yung gusto niya para sa atin, anong kalooban niya para sa atin. Kaya, simulan mo magbasa, unawain mo kung sino ang Diyos at anong gusto niyang maggawin para sa'yo. Ano yung plano niya para sa'yo. At kung saan tayo dadalhin nito. Reading the Bible is finding God's will. And it seems God's revelation. Na kasi maraming tao na gusto mong marinig ang tinig ng Diyos. Kasi minsan, marami sa atin na gustong pangunahan ang kagustuhan lang natin, sarili natin. Yung gusto natin masunod.
Pero as much as possible, kapag hinahanap natin yung audible ng voice ng Lord, yun yung sign daw ng immaturity. Kasi humihingi tayo ng bagay sa Diyos na sasabihin ng Diyos sa atin, bakit hinihingi natin yung audible voice niya? Pero yung Bible, binigay na sa atin, hindi pa natin maunawaan. Hindi pa natin mabasa kasi hindi pa natin maunawaan kasi hindi natin magawang magbasa. So, tayo pa ang nagbibigay lagi ng command, samantalang yung command na binibigay ng Diyos sa atin, hindi natin magawa. Ang audible voice ay automatic yan. Kapag ka nangusap sa iyo ang Diyos at inalam mo na yun yung narinig mo, magugulo yung Christianity. Kasi ang daming nag-claim na narinig nila ang tinig ng Diyos. At yun yung sinabi sa kanila. Pero hindi mo masyadong uunawaan kung ano man nakasal sa Biblia, hindi mo masyadong binigyan ng priority ang pagbabasa, hindi mo masyadong inuunawa kung ano yung niluloob niya. Hindi kasi siya nangungusap normally sa ating mga buhay kasi magugulo yung Christianity. Yung Bible, yun yung makakatulong sa atin para tayo mag-mature, magkaroon ng wisdom para lumago tayo. Growing deep at nangusap sa atin ang Diyos. Kailangan, kasi yun ang magiging batas. Kaya hindi dapat natin yun ang maging standard na maririnig natin yung audible voice ng Diyos. Pero hindi tayo nagbabasa, hindi natin nakuunawaan yung mga revelation ng buhay niya, hindi natin siya nakikilala. Hindi natin na-realize kung ano yung kagustuhan ng Diyos para sa atin. Na nakakarinig lang tayo ng something na akala natin tinig ng Panginoon. Pero sabi ng dito sa talata, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Yung mga kamangha-manghang bagay na matatagpuan natin sa salita ng Diyos sa Biblia. Yung law o kautusan ng Diyos sa Biblia, dito natin matatagpuan yung wisdom na sa lahat ng inutos niya, laging may wisdom, may kautusan, may karunungan, may wisdom ng Diyos, na kapag inuunawa natin yan, like, isa yan na kamangha-mangha, it's like finding treasure, sabi nga. Isang kayamanan na ninalukay mo yung salita ng Diyos para makakuha ka ng treasure. So, treasure God's words is a pinakamahalaga sa buhay natin. It keeps us from seeing our Lord. So, i-treasure natin yung Word of God. Kasi, kinukuha natin yung wisdom ng Diyos. At kapag nakuha natin yun, i-apply natin yun sa buhay natin, basically, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Reading Bible is finding God's will, yung isip ng Diyos, wisdom niya, sa mga salita niya, pag inilagay natin sa isip natin at ipamuhay natin, you are a human wise na ginagawa natin yung kautusan niya, yung law na nakasaad sa lahat ng talata. So, ang sinasabi dito, i-open natin yung ating mata at isipan para manalangan tayo habang binabasa at maintindihan natin ang talata para manawaan natin kung ano yung nakasaad dyan. So, sana po pagka nagbabasa tayo ng Biblia, maunawaan natin at sa buhay natin.
God bless everyone. Salamat